Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Mayo 28, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 28, muling umaalab ang apoy ng iyong espiritu, ang walang sawang pagnanasa mong tuklasin ang mga landas na hindi pa naapakan. Ang puso mo ay puno ng sigasig na hanapin ang hindi kilala, at ang araw na ito ay tila nilikha upang tanggapin mo ang panibagong pakikipagsapalaran. Mula sa maliliit na hakbang sa iyong pang-araw-araw na buhay hanggang sa mas malalalim na paglalakbay ng damdamin at kaisipan, may pagkakataon kang muling madama ang tibok ng iyong kaluluwa na tinatawag ng daigdig. Sa paglalakbay na ito, makikita mo na ang ugnayan sa kalikasan ay lalong umiigting, isang tahimik ngunit matatag na paanyaya na maramdaman ang ligaya ng mundo sa labas at ang lambing ng iyong sariling kalooban. Ang universo ay tila bumubulong sa iyo ngayon na habang patuloy kang tumutuklas at naghahanap ng bago, huwag mong kalimutan ang halaga ng pag-aalaga sa iyong sarili. Ang pakikinig sa tibok ng iyong katawan at sa hinain ng iyong isip ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng kabayanihan sa sarili. Ang pag-aalaga ay hindi kailanman hadlang sa pakikipagsapalaran, sa halip, ito ay nagsisilbing pundasyon ng iyong tibay sa pagtahak sa mga hindi pa nalalabing landas. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa layo ng iyong nararating, kundi sa lalim ng iyong koneksyon sa sarili habang nilalakbay mo ito. Sa araw na ito, ang panahon ay nagdadala ng pagkakataon para sa masusing pagmumuni-muni. Hindi ito panahon ng mabilisang galaw, kundi ng paglalim sa loob, isang imbitasyon upang itanong mo sa iyong sarili, ano ba talaga ang kailangan ko? Ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Anong uri ng paglalakbay ang nais kong maranasan hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng aking puso? Sa mga simpleng tanong na ito, matutuklasan mo ang mga kasagutan na matagal mo nang hindi napapansin, ngunit mahalaga sa pagtahak mo sa landas ng iyong personal na katuparan. Ang kakayahan mong tumigil pansamantala at makinig sa sarili mong tinig ay nagbibigay daan sa isang uri ng paglaya na hindi matutumbasan ng kahit anong pakikipagsapalaran sa labas. Habang gumugulong ang araw, maaaring maramdaman mo ang mga sandali ng pagkalito, pagkabahala, o pag-aalinlangan. Sa halip na itaboy ang mga damdaming ito, tanggapin mo sila bilang mga mensahero, mga senyales na may nais ipahiwatig ang iyong panloob na mundo. Maaaring ang mga damdaming ito ay nagpapakita ng mga bahaging matagal mo nang hindi napapansin, mga pangangailangan na matagal mo nang isinasantabi, o mga pangarap na tahimik na sumisigaw sa iyong kamalayan. Huwag mong ikahiya ang ganitong mga sandali. Sa halip, yakapin mo ito bilang isang bahagi ng iyong pag-unlad. Sa pagtanggap sa sariling kahinaan, natututo tayong humawak ng tunay na lakas. Ang kalikasan ngayon ay tila isang ina na inaanyayahan kang bumalik sa kanyang piling. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat hakbang sa damuhan, may mensaheng dala para sa iyo. Maaaring simple lamang ito sa paningin ng iba, ngunit sa iyo, ang koneksyon na ito ay parang isang sining, isang paalala na kahit sa gitna ng ingay ng mundo, may katahimikan kang matatagpuan. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din ang paghinto upang makinig sa katahimikan ng paligid ay parang pakikipag-usap sa iyong sariling kaluluwa. Minsan, sa gitna ng kagubatan o tabing dagat, doon natin naririnig ang pinakatotoong bersyon ng ating sarili. Ngayong araw, isa sa mga susi ng tagumpay mo ay ang balanse. Balanse sa pagitan ng paggalugad sa labas at pagninilay sa loob. Balanse sa pagitan ng aksyon at pahinga. Balanse sa pagitan ng pagnanais na marating ang malayo at ang pagnanais na makilala ang sarili. Tandaan na ang pakikipagsapalaran ay hindi lamang tungkol sa pag-alis at pagtuklas, kundi sa pagbabalik at pagtanggap. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, makakalikha ka ng mas malalim na kahulugan sa iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay hindi lamang paglalakbay ng katawan, kundi ng kaluluwa. Pagdating sa aspeto ng iyong kabuuang buhay, maraming dapat bigyang pansin. Sa iyong karera, maaaring makaramdam ka ng paghahangad na subukan ng bago, ngunit tandaan na ang paghahanda ay mahalaga. Sa relasyon, ito ang tamang panahon upang makinig, hindi lamang sa sinasabi ng mahal mo sa buhay,
kundi sa sinasabi ng iyong damdamin. Sa pananalapi, maaaring may panibagong oportunidad na kumakatok, ngunit kailangan itong salubungin ng malinaw na intensyon at hindi ng padalos-dalos na desisyon. Sa kalusugan, pansinin ang iyong enerhiya. Huwag ipilit ang katawan kung ito'y pagod. Minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang pagpapahinga. Maswerteng kulay mo sa araw na ito ay berdeng olibo, isang kulay ng katahimikan, balanse, at kagalingan. Isuot mo ito o dalhin sa iyong paligid upang madama ang kanyang kalmadong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay 7, 11, at 22, mga numerong sumisimbolo sa espiritual na paglalakbay, intuitibong karunungan, at balanse. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang simpleng paglalakad sa kalikasan. Maaaring ito'y sa isang parke, tabing dagat, o bakuran lang. Ngunit habang ginagawa mo ito, hayaang malaya ang iyong isipan. Huwag dalhin ang iyong mga alalahanin, bitawan mo sila sa bawat hakbang. Bilang pangwakas, nais ng araw na ito na ipadama sa iyo na hindi ka kailangang pumili sa pagitan ng pakikipagsapalaran at pag-aalaga sa sarili. Maaari mong yakapin ang dalawa. Maaari kang lumipad at humimpil. Maaari kang tumuklas at magnilay. Ang sikreto ay nasa intensyon, sa pagiging buo mo sa bawat hakbang, sa bawat hinga, sa bawat desisyon. Ang araw na ito ay paanyaya sa iyo na muling itugma ang iyong lakas sa iyong pangangailangan at ang iyong paglalakbay sa iyong layunin. Huwag kang magmadali. Ang landas ay nariyan para sa iyo, handa ng paglakbayin mo, ngunit higit sa lahat, handang baguhin ka habang nilalakbay mo ito. Magtiwala sa sarili, magtiwala sa landas, at higit sa lahat, magtiwala sa proseso. Sa paglalakbay mong ito, huwag kalimutang yakapin hindi lamang ang mundo, kundi ang sarili mo rin. Ang Sagittarius na may puso ng apoy ay muling pinaliliwanag ng kalangitan. Patuloy kang lumipad, ngunit huwag kalimutang umuwi, hindi sa isang lugar, kundi sa sarili mong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.